Sabi niya, pasensya ka na, hindi ako maka-attend sa birthday mo. Mga 1 day, 2 days before my birthday. Pasensya ka na, hindi ako maka-attend sa birthday mo kasi busy pa ako. Tapos binigyan niya ako ng regalo. Regalo na hindi ko alam na Bible pala yun. So, ito lang, may regalo na ako sa'yo, pero hindi na ako makaka-attend sa birthday mo kasi may ano ko, at may lakad ako, may appointment ako. Sabi ko, ay salamat po, maraming salamat. Pero, sino ba yun? Hindi ko kilala, hindi ko kilala. And then, ito na. Nangyari, sabi ko, hindi ko pinansin yung regalo niya. Lagay ko lang ano ito, parang ano lang ito, libro lang yata ito, libro, gano'n. So, nilagay ko lang doon. Alam nyo, pagdating ng, tapos yung birthday ko, pagdating ng January, iba na yung pagtaas ng birthday ko, iba na yung pakiramdam ko. Sabi ko, ayaw ko nang magsugal, ayaw ko nang yung mga mag-in. Matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember, Naka-schedule ako na nandoon ako sa LA, pumunta ako ng LA. Nandun ako sa LA. Grabe yung ano ko, yung experience ko na para bang feeling ko gusto ko na magpakamatay. Umabot ako sa ganun na gusto ko magpakamatay because I am not worthy in the sight of God. Parang nagsisisi ako, parang lahat ng maginawa ko kasalanan nag-flashback sa isipan ko. Lahat yung mga babae, sugal, inom, drunkenness. Kasi nung time na yun, may casino ako dyan sa Rose Boulevard, may club ako, isa ako sa may-ari ng Hollywood Bar dyan sa Quezon City. Alam niyo, siguro na, dadaanan niyo yan, yung Hollywood Bar dyan na malapit sa ABS-CBN GMA na malaki. Isa ako sa may-ari niya nung araw. So, nung time na yun, nasa LA ako, hindi ko alam na yun na pala yun ang calling sa akin ng Panginoon. Pero gusto kong patayin yung sarili ko kasi hindi ako worth it. Nandun ako sa kwarto, ako lang kasi binubuksan ko yung bonus ng ano ko, baka may mahanap ako ng kutsilyo o baril. Gusto ko nang iin yung real life ko kasi iyak ko nang iyak. Sabi ko, Lord, I am not worthy in your presence. Mabubuti pa, mamatay na lang ako because hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. Useless ang buhay ko. Despite of all those things that you have given to me, you brought my family from nothing to something like, sabi ko ganun, tulungan ko yung mga magulang ko, naayos ko yung pamumuhay ko, pero ginagawa ko yung lahat ng mga kasalanan na gawa ko. Grabing conviction na nangyari sa akin. And then, hindi yung pakiramdam ko, yun, kilala niyo si Dayan Castillo, di ba? Dayan, si Dayan nandito sa Pilipinas, ako nandoon sa Los Angeles. Dayan, may kilala ka bang pastor? Sabi niya, ha? Bakit? Sabi ko, gusto ko mag-Bible study. Sabi niya, sige, maghanap ako. Matagal man nakahanap si Dayan. Kumbaga, siya, yung balikan mo ako. Sabi ko, balikan mo ako. Sabi ko, ang ginawa ko, doon lang, nagtanong-tanong ko, sino bang may pastor dito? So, ito ang nangyari. Talagang sabi ko, God is good all the time. Amen? Amen. Bakit? Anong nangyari? So, naghanap kami ng pastor, may pumunta. Lalaki at saka babae, mga pastor saka pastora. Yung pala, mga pastor ni Kibuloy. Siyempre, sipag yun. Pastor ni Kibuloy. Di, maganda din. Sabi ko, ay, salamat, may Bible study kami. Kasi Bible eh. Kaso lang, doon sa ending ng Bible study namin, naisingit yung Jesus Christ, yan yung Father. Bago ang appointed son, yung anak na si Pastor Apollo si Kibuloy. Ito ang maganda.
Ito hindi ko makakalimutan ito. Ito ang maganda. Nung sinabi niya sa akin yan, good thing naman talaga. Sabi ko, God is good all the time. Kasi, when I was 10 years old, 11 years old, may isang verse ako na memorize. Hindi ko makalimutan kasi nung araw na yon, nung time na yon, nung bata pa ako, I was 11 years old, 10 years old, may Bible study din, nag-attend ako ng Bible study, yung sa mga bata, that's may bibigyan ka ng kindi, gano'n, no? Para mag-attend ka. Attend ako doon, tapos pinamemorize sa amin yung verse na yon. Isang verse na na-memorize ko, yung John 17 verse 5. John 17 verse 5. Ang nakalagay doon, "And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began." So, nung sinabi sa akin, nung Bible study na yun, naalala ko yung verse. Parang sinabi sa akin, yung verse na na-memorize mo. So, ang sabi sa amin, yung si Jesus Christ, yun yung Ama. Yun na yung Ama. Ang bagong appointed son, si Pastor Seki Buloy. Sabi ko, sa isip ko, sa puso ko, kontra doon sa na-memorize kong verse. So, problemado na naman ako, sabi ko, ano to? Tapos doon instead na maganda yung Bible study namin, nauwi sa yung sagutan, yung may mga question na gano'n. Yung isang kasama ko kasi, nag-question, ay hindi totoo yan. Bakit na siya naging anak ng Panginoon, naging appointed sa na si Jesus Christ, iba man yung ama, iba yung anak. Sabi niya, doon ako naniwala sa kasama ko kasi yung verse nga na memorize ko, "And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world begins." So nandiyan na siya bago palikayan sa mundo. Na ang ama at ang anak nag-uusap. "Luwalhatiin mo ako, Ama, sa luwalhati na aking natamo bago pa natin likhain ang sanlibutan." So paano mo masabi? So yun yung ko, sabi ko, hindi maganda to, tapos nagtalo-talo na doon. Nag-away pa nga eh. Nag-away pa yung pastor, Nicky Buloy, at saka yung kasama ko. Sabi ko, wala to, hindi maayos tong to. Sabi ko, tapos worried ako kasi gusto ko talaga makabasa ng Bible. Naghanap ako ng Bible kasi wala akong Bible doon sa kwarto ko eh. May binigay sa akin si Rick Warren, yung Purpose-Driven Life. Hindi ko makalimutan yun, grabe pa. Basang-basa sa luha ko yung Purpose-Driven Life. Habang binabasa ko, tumutuloy yung luha ko. Sabi ko, grabe. Nung time na yon, sabi ko, "Lord, I'm not educated of your word, the Bible. I don't know the word. But please, Lord, my life is useless without you. Please, Lord." Thank you very much. See you. God bless you. God bless you.